Yung gallbladder ko, punong-puno na ng stones, tapos may lumabas na dun sa bile duct. Dalawang procedure ang gagawin sa'yo, yung ERCP, which is papasukan ata dito sa bibig, tapos susungkitin yung mga stones. Ninervous na naman ako tulad kahapon, pero nakayanan naman. Kaya ko naman, kailangan kayanin dahil parang matanggal na siya yung nagbibigay ng pain. Binigyan lang ako ng gamot na pain reliever para matuloy. In short, nakaalis ako papuntang Bangkok. Hi, Dexters! Welcome to my channel. Yes, and yes. Ayan, nagbabakbak pa yung lahapi ko. Yes, Dexters. Nakita niyo naman ang background ko at nahina ang boses ko kasi nandito ako ngayon sa ospital. Dahil kung natatandaan niyo, yung nag-rumampa kami sa Thailand, meron dong araw na hindi ako nakarampa. So, itong third day, lahat sila rumampa. Ako lang ang hindi sumama ngayon. Kasi medyo hindi maganda yung pakiramdam ko. Kasi, actually, kukwento ko na sa inyo, Dexters. Bago ang flight namin pa Bangkok, sumakit ng sobrang sakit yung tiyan ko. As in, to the point na nagpadala na ako sa emergency room. Tapos pagdating sa emergency room, syempre lahat tines, lahat ginawa. At syempre pang pinaka is yung CT scan para malaman ko kung saan nanggagaling na yung sobrang sakit ng tiyan ko. So bago yon, gusto akong i-admit sa ospital. Pero kasi hindi nga po pwede dahil nga ako ay may alis kami kinabukasan. Pupunta kami ng Thailand. So, hindi talaga pwede akong magpa-admit. So, ang nangyari, binigyan lang ako ng pain reliever para mapigilan yung sakit. Tuloy ko mamaya. A few moments later. So, ayan, Dexters. Itutuloy ko na yung kwento ko. Yung naputol kong kwento. Binigyan lang ako ng gamot na pain reliever para matuloy. So, ayun na nga. So, in short, nakaalis ako papuntang Bangkok. So, may 2 araw na full rampa. Tapos, merong 1 araw na hindi na natuloy yung rampa. Actually, parang na-trigger siya kasi siyempre sa sarap ng pagkain sa Thailand na kaubos ako ng marami at sobra kong busog na busog. Kaya, ayun, nag-trigger siya kasi nung mag-river cruise, mag-dinner kami sa river. Meron kaming time na binigay sa amin na uwi ng hotel tapos pahinga muna, ganyan. Yun yung time na busog kami. So, pag uwi ng hotel, actually, isa siguro sa naka-trigger kasi ang mga pagkain ng Thai is mostly maanghang. Though, hindi man ako mahilig sa maanghang. Actually, ayoko na maanghang. Pero nagustuhan ko kasi yung pad thai nila na hindi masyadong maanghang. Nagpapagawa ako ng pad thai pero hindi masyadong maanghang. Yun ang isa sa nakapagpabusog sa akin. So, isa yun sa nag-trigger at sumakit ulit yung tiyan ko. So, habang nag-river cruise kami, actually, papunta pa lang, masakit na yung tiyan ko. Yung umano na siya, pumipintig-pintig na masakit. As in, masakit, nagka-cramps, ganon. So, pagdating namin dun sa, Icon Siam ata, yung tawag dun sa mall, sobrang nang sakit. So, meron pa kaming 1 oras na mag-aantay para makapag-river cruise. So, ikot-ikot muna kami doon. Alam mo ba, ang street foods ng Thailand, pero nasa loob ng mall, ang sasarap. Alam nyo ba, ilang beses akong inalok ni Mama Loy, ni Papa O, nila Kid, yung mga kasama ko. Hindi talaga ako kumain. Tapos sabi nila, ba't di ka kumakain? Sabi ko lang, kasi nung una hindi ko sinasabi sa kanila na masakit na talaga yung tiyan ko. Kasi ayokong masira yung mood, nung ganap namin. So, sabi ko lang, hindi, nagpe-prepare ako. Kasi busog pa tayo kanina, tapos ngayon kakain na naman, tapos kain na naman dito. So, ano pang kakainin natin mamaya doon sa river cruise, diba? Pero totoo, masakit na talaga yung tiyan ko. So, pagdating sa cruise, sabi nag-cruise kami, ang sarap ng mga pagkain, seafood, lahat, buffet. Nagtaka na sila, kasi ang kinuha ko lang, isang hipon na malaki, tapos sobrang konting gulay. Tapos, akalain yung hindi ko pa naubos yun. Kasi yung hipon, parang tinikmang ko lang, yung broccoli, isang broccoli lang. Tapos, di ang saya, nagkukulitan, sila Kid, si Jimboy, si Josa, sumasayaw with the band. Hindi na ako makagalaw. So, nagtataka na rin sila, anong nangyari sa'yo? Alam niyo naman, pag ganyang kulitan, di ba, hindi naman tayo nagpapahuli. So, sabi ko, inamin ko na masakit na yung tiyan ko. Tapos, lagi na si Sir Motmot, lagi
lagi mo siyang tatanong, okay ka lang, okay ka lang. Sabi ko, masakit yung tiyan ko, yun lang. Tapos, pupunta sana kami sa Patpong. Yun yung mga, parang Red District. Wala lang, gusto lang namin ma-try. Pero sinabi ko na kay Papa O na hindi ko na kaya. Masakit na talaga yung tiyan ko. So sabi ko, uwi na lang ako ng hotel. Tapos ang ending, pag uwi ko ng hotel, hindi na rin sila umalis. Kasi daw, parang marami daw modus-modus doon. So parang si Papa O, parang, sige kayo na lang, maiwan na lang din ako sa hotel. So ang ending, lahat sila, hindi na tumuloy. Parang ako naman, nagigilty ako, ba't di sila tumuloy? So pag uwi ng hotel, uminom ako ng pain reliever. Pero this time, di tumalab yung pain reliever kasi talagang sobrang sakit. So itong buong isang magdamag na to, hindi ako pinatulog. So yung kinabukasan, yun yung pre-day namin. Bahala na kayo kung anong gusto nyong gawin. Yun sana yung mamimili kami, mga kung anik-anik. Sana yun na yung time kong bumili ng mga pasalubong, yung mga pasabay, ganyan. Pero hindi ko na nagawa dahil sobra ng sakit ng tiyan ko yung buong araw na yun. Pero nung bandang hapon, umokay na siya. Pero alam mo yung parang naka-standby na any moment, sasakit na naman. Ang pupuntahan namin kainan. So, mas pinili ko magstay na lang sa hotel. Tapos pag nandun kami sa may parang cafeteria sa resto ng hotel. Doon lang ako nakikipag-banding, nakikipag-chikahan, ganon. Hanggang sa sabi ko, magtutuos na lang kami nito sa Pilipinas, pag uwi sa Pilipinas. May time pa na inalok akong dalhin sa ospital doon, emergency. Ayoko, natatakot ako kasi unang-una baka lalo akong ma-stress. Dahil isa sa nagtitrigger ng sakit ng tiyan ko yung stress. Yung ano ba to, hindi sila natuloy, kakaisip. So nai-stress ako, feeling ko ako yung nagiging nung tour namin. Pero sabi ko, go lang kayo, okay lang ako, ganyan. So, nung sinabing, gusto mo dito, dalhin ka namin sa emergency, ganyan. Sabi ko, ayoko, kasi pauwi na kami kinabukasan, Diyos ko, kung emergency, i-admit ako doon, di maiwan ako, diba? Tapos hindi ko pa kabisado yung lugar, dahil first time ko nga, diba? Hindi ko kabisado yung lugar, paano na? So, ayun, sabi ko, pilitin ko ng, maayos naman na yung kalagayan ko, hanggang sa makabalik ng Pilipinas. Dito kayo maloloka, Jexters. Pagdating ng airport, feeling ko yung may kabag ako. Pero kabag na hindi masakit yung tiyan. Parang feeling ko lang punong-puno ng hangin yung tiyan ko. Tapos nakakita ako ng Thai milk tea. So sabi ko, gusto kong mag-Thai milk tea. So tinry ko paunti-unti. Hanggang sa hindi sumakit, in fairness. Pero pagdating ko sa aeroplano, eto na. Grabe. Utot ako ng utot hanggang sa makalapag ng Pilipinas. Pagdating ko ng Pilipinas, alam mo yung ang gaan ng pakiramdam ko. Ganon. Siguro isa rin yun na nasa Pilipinas na ako. So, ayun na. So, sabi ko, dito na tayo magtutuos, ganyan. So, nagpa-check up na ulit. Pumunta na ako, yung binasa na yung yung CT scan ko. So, eto na yung mga nabasa ng mga doktor. Actually, nakatatlong opinion ako. Ang unang sinabi na hindi ako makapaniwala kasi ang akala ko, meron lang akong gallstone. So, nung una, sabi ng doktor, hindi. Dalawa ang kalagayan mo. I mean, ang kondisyon. Parang yung gallbladder ko, punong-puno na ng stones, tapos may lumabas na dun sa bile duct. Ang nakita pa nga nila is parang isa lang or dalawa dun sa bile duct. Ang nagtataka sila kasi wala akong signs. Dapat daw yun, pag naninilaw ka, may vomiting, may fever, pero wala talaga. Hanggang sasabi pa nung isang doktor, 2 procedure ang gagawin sa'yo, yung ERCP, which is papasukan ata dito sa bibig, tapos susungkitin yung mga stones. Yung unang sinabi. Then pangalawa, surgery, yung una laparoscopy, yung 3 butas yun, kukunin na yung gallbladder. Kasama kasi yung gallbladder, yun yung source ng stones. So, ayun na. Tapos sa second opinion, yung ultrasound naman ako. Doon naman nakita na napakarami ko na daw stones sa bile duct. Yung bile duct kasi, para siyang, gallbladder, liver, pancreas. Tube siya na papunta sa intestine. Tapos may mga tube siya na maliliit. Kunyari, dun sa gallbladder, may tube siya papunta sa bile duct. Pancreas, may ganun din. So may mga stones na siya na palutang-lutang. Ang sabi ng pangalawang doktor, kailangan na nating matanggal itong mo. Kasi delikado siya. Pwede kang magka-sepsis, sabi.
Hi, Jegster! So, ayan, good morning. Natapos na ako doon sa, sa isang procedure na ginawa sa akin yung ERCP, yung pinasukan ako ng tube. So, may nakuha sa akin na 8 stones na kasi laki daw ng Holland. Grabe, diba? 8 na stones na ganun kalalaki ang nakuha sa bile duct ko. Today, nagpe-prepare ako for tomorrow's major operation. Yun na yung open cole. Kasi, dapat laparoscopy. Pero, hindi na daw po kaya ng laparoscopy dahil masyado ng maraming stones sa aking gallbladder. So, bukas, tatanggalin ang aking gallbladder. And, good luck. Alam mo, ang bilis, no? Ganun pala yan. First time ko kasi ng ganito. Pag-inject sa akin ng anesthesia, nakatulog na ako. Hindi ko na alam ang nangyari. Tapos, tinapik na lang ako. Wala, gising na ako. Tapos, ngayon, nandito na ako sa room. Ganun lang kabilis, pero daw kasi, kaya pinapatulog kasi medyo masakit ata yung mga pinapasok sa lala. So ayan, Jegsters, bukas, major operation, open call. 1 eternity later. Ayan, Jegsters, so this is the day. Ito na talaga. Ito na yung araw na ooperahan na ako. Tatanggalin na yung aking gallbladder na maraming stone. Open cholecystectomy yung gagawin sa akin. So, bubuksan, alam niyo, sa mga nagsasabi ba't hindi kaya ng laparoscopy? Kasi ang sabi ni Doc, dalawang doktor na yung nagsabi na baka kasi sa dami daw ng stones, baka mag-proceed din sa open. So, kung maglalaparoscopic tapos makita pang may mga stones pa, mag-proceed daw sa open. So, nag-design na si Doc, si Mangan, yung mag-opera sa akin ngayon, i-open surgery na lang para lahat makita na at maalis na kung meron pa. Ninervous na naman ako tulad kahapon, pero nakaya na naman. So ngayon ito major, ayun. Kaya ko naman, kailangan kayanin dahil parang matanggal na siya yung nagbibigay ng pain. And Jegsters, i-update ko kayo ulit pag nagising na ako ng after ng general anesthesia. Ngayon, kausap ko ang aking mga bebe, ang aking mga aso at pusa. Ayan, naliligo sila. Naririnig lang nila yung boses ko. Na-update ko lang sila, pinapaliguan sila ngayon. In fairness, ating bunso sa cellphone. Ayan, Jegsters, i-update ko kayo ulit. See you! Jegsters, ayan, so kahapon kasi medyo pa ako kasi dun sa gamot na tinusok sa akin, nilagay sa akin ngayon. Kahapon, syempre, successful ang ating open cole na operation. So, eto na. Ito na ang mga nakuha sa akin. So, etong stones is 17. Tapos dun sa bile duct ko, nakakuha ng 8. So, I have 25 stones. Lahat-lahat ang natanggal sa akin. So, ganun karami, Jegsters. So, ngayon, ito na. Tapos na yung operation ko. More liquid diet ako ngayon. As in, puro liquid lang muna. Pero after, siguro pag medyo okay na bukas, pwede na akong kumain ng regular diet na. Yung mga regular food na talaga. Siguro, ang sarap na ulit magsanggit sa aray ka. Charot. Pero kung nagtatanong kayo bakit hindi laparoscopy, kasi ang sabi ni Doc is hindi na siya kaya ng ganon. So, kailangan nang mag-proceed sa open kasi nga namamagana raw yung gallbladder ko, tas ang daming stones, tsaka parang buhol-buhol na daw sa loob. So, ayun, nag-open. So, okay naman, kinaya ko naman, Jegster. Buti na nga daw at napatanggal ko na to. Kasi ang tawag nila sa akin parang walking time bomb na any moment, pwede akong manilaw. Tapos pag nanilaw ka, ibig sabihin daw nun, infected na yung dugo ko ng sepsis. May sepsis na daw ako. So, bukod sa mahirap ng gamutin, delikado na yung lagay ko. Pero ngayon, Jegsters, okay na. Nagpapagaling na lang ako. Siyempre, lalabas na tayo ulit. Tapos, back to reality na ulit. Magbo-work na ulit tayo. Magba-vlog na ulit tayo. Di ba, Jegsters? Update ko kayo sa aking paglabas. Sa ngayon, eto na. Parang mga buto ng tampalo. Pwede itong pantanto sa bingo.
This is the day. This is the day that the Lord has made. Yes, uuwi na po ako. At tapos na ang aking operasyon. Pero syempre, may hiwa tayo dahil open call ang ginawa sa akin. Syempre, gusto ko lang pasalamatan ang lahat ng tumulong sa akin para maging successful tong operasyon ko na to. Syempre, unahin ko ng aking mga doktor, si Dr. Cuico sa cardio, si Dr. Coronel ng gastro. Siya naman yung kumuha ng mga stones ko dun sa aking bile duct. And syempre, si Dr. Simangan. Siya naman ang nag-opera sa akin at nagtanggal ng aking mga gallstone sa aking gallbladder. Ayan. At syempre, pasalamatan ko lang din ang aking mga nurses. Syempre, dito na si Christian, si Isa, si Adele, si Tina, at si Cristel. May nakalimutan pa ba? Kung may nakalimutan ako, sorry. Syempre, pasalamatan ko lang din si Ma'am Elisa Gerina at si Marco na araw-araw akong pinupuntahan dito. Syempre, mga fellow ng aking doctors, thank you po sa inyong lahat sa pag-aalaga sa akin dito. At syempre, pasalamatan ko rin si Ate Nessa at saka si Ate Maita. Thank you sa inyo kasi hindi dahil sa inyo, hindi pa siguro ako matatapos dito sa problema ko na to. Thank you Ate Maita and Ate Nessa. At syempre kay Rochelle, thank you sa nagbantay sa akin dito sa ospital. Thank you po sa inyong lahat. At syempre sa mga kaibigan ko na dumalaw at tumulong, nagpaabot ng GCash, lahat. Thank you po sa inyong lahat. Hindi ko na kayo iisa-isahin. Alam niyo na kung sino kayo. Yung iba kasi ayaw na magpa-post. Kaya thank you po sa inyong lahat. Thank you very much. Ngayon po pauwi na ako at magpapahinga lang saglit tapos back to work na tayo ulit. Ayan, Jexters. Antayin niyo ulit ang aking susunod na vlog. Bye!